Hayaan na lang mamatay. Dami ng garapata. Yan ang nangyayari kapag pinabayaan nyo yung alaga ninyo. Mga sa una lang magaling. Para sa mga mapagpanggap na dog lover daw dyan, pakinggan nyo ito. Kapag hindi nyo kaya ang responsibilidad, huwag na kayong mag-alaga. Kapag hindi nyo kaya ang commitment na arugain at alagaan sila, huwag na kayong mag-alaga. Hindi ito tungkol sa estado ng pamumuhay. Dahil mayroong mas mahirap pa sa sitwasyon mo ang kayang magsakripisyo. At mahalin ang mga hayop katulad nito. Kaya sa mga nag-aalaga ng aso dyan, bago nyo ibigay o ipaampon yan, siguraduhin ninyong maalagaan at maasikaso yan ng taong pagbibigyan ninyo. Yung tipong aarugain siya at paglalaanan siya ng oras para alagaan at ituturing siyang miyembro ng pamilya. Eto nga't may na-rescue kami ng isang aso. At ang plano ng dating may-ari, ipamimigay na lamang siya sa nagbabakal bote. Bulbul na yung buhok niya sa dulo ng buntot. Hirap na yung razor. Kaya mamano-mano yun natin gupitin. Yan ang nangyayari kapag pinabayaan nyo yung alaga ninyo. Mga sa una lang magaling, sa una lang excited mag-alaga, sa una lang natutuwa, pero pag may ganitong problema na dulot ng kapabayaan, wala na, hindi na kayang harapin, hindi na kayang panindigan, hayaan na lang mamatay. Tuturan niya, oh, no? Ano yung buhok nyo, dikit-dikit. Tapos nandyan na yung mga mga garapata. Malaki, oh. Ano yung garapata, oh. Yan. Ayan, garapata. Oh. Mga garapata niya, oh. Kaya pala hindi. Kawawa. Kahit siguro yung nagbabakal bote, hindi na to tatanggapin. Sa itsura niya palang na hindi kaaya-aya, talaga namang kakatakutan siya at pandidirian sigurado. Ang aso na ito ay anak ng kauna-unahan ko na si Malia. Inarbor sa amin kasi nga gusto nila. Nung nabalitaan kong ganito ang sitwasyon niya at balak na lang ipamigay, sabi ko ibalik nyo na lang sa amin. Dahil masakit din sa pakiramdam sa amin na makita siyang ganyan. Mas maluwag pang tanggapin sa kalooban na kung mawawala siya at mamamatay siya, at least ipinaglaban namin siya at hindi namin siya pinabayaan. Alam nyo, ang pag-aalaga ng hayop o ng aso, hindi basihan yung kung may pera ka ng pang-alaga sa kanya o pang-sustain sa pangangailangan niya. Ito ay kung paano mo siya paglalaanan ng oras at pagkalinga. Hindi naman laging special ang kailangan ipakain mo dyan, Kahit nga isang beses mo lang pakainin sa isang araw yan, mabubuhay yan, Ang hinahanap ng mga yan, ng mga aso is yung presence mo. Yun ay kung paano mo siya bigyan ng oras at atensyon. Yan mamaya pa. Pag natunaw. Ayun, natuyo. Bagong ligo! Oh, presko ka na? Lalamig ka? Hirap ka nang huminga? Paano kasi ang dami mong garapata? Totoo naman talaga yung kasabihan na minsan tayo mga tao mas masahol pa sa hayop. At buti pa yung hayop nakakaintindi ng pakaramdam ng tao. Dadamayan ka sa oras ng iyong kalungkutan. Ayun lang guys, medyo nagiging madrama na tayo. Pa-comment naman ano yung pinakamabisang panggamot sa mga sugat niya dahil sa kagat ng garapata. At kung anong vitamins ang bagay sa kanya para mabilis makarecover yung katawan niya. Salamat, ingatan lahat.